Capricorn, ito na yung mid-December reading mo. Merry Christmas and the Blessed New Year na paparating sa iyo. Check natin ano yung mga messages, possibilities for you. Thank you so much for dropping by. Bago ka man dito or matagal na sa patuloy na pagsubaybay or support. At kung bago ka, don't forget to follow or subscribe. Hugot mo na tayo mga baraha. Sa bottom ng deck mo, meron ka ritong Justice card, Major for Libra, Major Arcana Libra, Libra energy. You also have the Emperor, Aries energy, Eight of Cups, Water, Two of Swords, Air, Gemini, Libra, Aqua, Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, Two of Coins yan. Ito, Fire, Aries, Leo, Sag. So, lahat kompleto nandito. Lahat ng elements. Kahit anong sign pa. Pero ang specific ay si Emperor tsaka si Justice, Libra, and Aries. So, meron ka rin Knight of Coins. Eight of Coins. Ten of Swords. So, pakiramdaman ko lang muna itong mga bara mo bago tayo magchikahan dito. So, alam mo, nakikita ko rito sa mga baraha mo, Capricorn, na may despite sa pipilitin mong ihabol, pipilitin mong matapos, pipilitin mong maihabol, pero pipilitin mong matapos, pero mukhang hindi mo maihahabol yan. Possible mga next year siguro. Alam ko pinaghirapan mo te. Alam ko pwedeng nirarush mo talagang pinupush mo talaga na ma-accomplish mo to, matapos mo to, pero hindi pa eh. Okay, and probably mga next year. So, nafe-feel ko rin, associated dito sa tatlong cards na to, dun sa dalawang binanggit ko sa'yo kanina. Kaya, may mga bagay ka rin na hindi mo pa magagawang simulan. Just because meron ditong mga bagay nga na hindi pa maihahabol na matapos. Yun yung nafe-feel ko dito sa tatlong cards na ito. Kasi strong indication sa akin ito eh. Ni Ten of Swords reverse na kahit gaano mo gustuhin na sana matapos na to, eh, hindi mo pa nga siya matatapos. No? So, nakikita ko magiging very... So far, magiging productive naman itong mid-month para sa'yo. So, sa tingin ko lang, marami kang... Magiging very busy ka. Kasi parang nakafocus ka eh. Nakafocus ka na marami ka talagang matapos eh, ma-achieve eh. Kaya lang nga, siguro, yung iba baka matapos mo pero yung iba hindi. Yun yung sinasabi ko rito. And konektado doon is kahit gusto mong simulan, itong bagay na gusto mong simulan with the Ace of Wands is possible na ma-delay or hindi mo siya masimulan pa dahil nga may mga bagay na hindi pa matatapos dito. Kahit ipilit mo pa. Kahit ipilit mo pa rito. Nakikita ko very busy talaga. Etong kombinasyon na itong dalawang cards na to. Pero magandang indication to kasi maaaring marami kang makukubrang pera dito kung pera yung pinag-uusapan natin eh, or trabaho eh. Okay, it could be malaking project or ang dami mong commitments, ang dami mong
nirarush, dami mong tinanggap na trabaho. Determined ka talaga eh. Determined ka na matapos mo to eh. Okay? Pero yun na nga, sabi ko nga, meron lang ako nasa sense na pwedeng merong hindi matapos. Siguro kung yung iba matapos mo, pero siguro hindi lahat-lahat. Okay? So, yun yung makaka-apekto para simulan mo na kung ano man itong gusto mo simulan eh. So, yung iba sa inyo, maganda kasi this is an indication na maaaring iba na ito na yung sign na makakabangon na kayo eh. Rebuilding kasi to sa akin. Rebuilding. So, kung ano man yung mga kailangan ninyong mabawi, buuin uli, ito yun. Ito na yung process ng rebuilding. Maaaring nagsisimula ka na itong mid-month and i-continue mo na yan until the next year, no? So, naalala ko tuloy, alam niyo yung mga naapektuhan ng lindol, ng bagyo. So, parang, yun yung pumasok sa isip ko rito eh, nung nakita ko to. So, somehow, etong mid-December, siguro, somehow, mapifeel ninyo na unti-unti nang nare-rebuild. Ano man yung mga nawala sa inyo or nasira, no? Specific yun, pero for sure, hindi lahat kayo makaka-relate doon. Sa area ng unexpected, meron something dito, justice reversed ito eh. So, yun na nga eh, kung meron kang in-expect na mangyari, hindi talaga favorable para sa iyo itong mid-December. Kaya nga sinasabi ko, hopefully by next year. Oo, kaya specific kung meron kayong mga inihintay na resulta, decision, or court proceedings, legal matters, pwedeng hindi favorable sa inyo yung result eh. Yun ay masasabi ko with the justice card. Parang nasisense ko kasi parang hirap ibalik sa dati. By the way, ito yung card ng balance. So, pagbaliktad ng justice card, meron something dito na hindi patas. Wala sa balance eh. Kailangan kailangan ituwid. Kailangan uling pantayin. If ever na meron mang mga bagay-bagay na ina-expect mo na dapat mangyayari, pwedeng hindi pumabor sa'yo yan eh. Kasi baliktad yung justice card mo. And kung nag-expect ka talaga, literal na justice, mabigyan ka ng justice dito, pwedeng hindi mo pa makuha yan. Kasi baliktad ito. May mga bagay dito na biased. Yan. You're dealing with situations with people, may mga taong biased dito. Kaya hindi papabor sa'yo yung mga kondisyon, pwedeng hindi pumabor sa'yo yung desisyon eh. Kumbaga, argabyado ka rito, talo ka kung ako tatanungin eh. So, lipat na tayo sa love life. Although, sige, bago tayo mag-love life, nakakakita ako ng opportunity for you. Pwedeng dalawang opportunity to. Makakapamili ka, yun yung maganda lagi dito. And, so far, pagdating sa pera, nakikita ko mapagkakasya naman yan. Yun yung nafe-feel ko rito. Mapagkakasya. Or makaka-adjust ka, makaka-cope ka rito kasi 2 of coins yan na upright eh. Okay? So, ibig sabihin, mamamanage mo pa rin. No? Kumbaga,
Wala kang dapat isakripisyo dito. Makikip mo pareho. Magagawan pa ng paraan, mame-maintain pa yan, kung ano man yan. Ngayon, pagdating sa love life mo, nakaka-feel ako dito ng energy ng person na babalik sa'yo. May tendency bumalik. May pagbabalik. Kaya lang nakaka-sense din kasi ako ng energy na maaaring naka-move forward ka naka-move on ka na. Kung kailan naka-move on ka na, nakapag-decide ka na, saka naman babalik tong person na to. Hindi ko gusto energy nitong person na to. May pagka-controlling siya. May pagka-bossy, controlling. May pagka-irresponsible. O, specific to, pwedeng iba sa inyo, pwedeng tatay ng anak mo. Pero itong person na to, whether tatay to, hindi, asawa mo hindi, jowa mo, parang feeling ko nga may pagka-manipulative, may pagka-bossy, and may pagka-irresponsible. Unreliable, irresponsible eh. Kung irresponsible, hindi mo siya maaasahan, di ba? So, itong two pentacles na to, is, sa tingin ko, kailangan mong pag-isipan ng mabuti, timbangin ng mabuti, mabibigyan ka ng options yun yung nafe-feel ko when it comes to your love life, or sa specific na situation na to. I think may kinalaman na naman ito sa decision making na gagawin mo related sa love life mo. Okay? So, timbangin mong mabuti. Pros and cons pagdating dito sa person na to or dito sa specific na situation sa inyo nitong person na to. After all, lahat naman tayo, palagi naman tayong may choice, diba? Hindi totoo yun na wala kang choice. Ikaw naman ang gagawa pa rin ng decision or choice sa kahit na anong situation kayo nakaharap mo. Pero to specific ito dito sa person na to. Dito sa love life mo. Or maybe, kung kayo naman ay naka-encounter ng another person, aside dito sa person mo na gustong bumalik, no? Baka kasi mamaya, you're dealing with two persons Pwedeng iba sa inyo yung situation nyo. So yun, sabi ko nga mamimili at mamimili ka Pero kung hindi naman na ikaw ay nakipag-deal sa dalawang tao, kahit dun sa isang specific person na yun, sabi ko nga, titimbangin mong mabuti naman yung kumbaga may option ka pa rin whether to move forward na lang or accept this person na bumabalik. Or kung ano naman yung mapagdidesisyonan mo. Sabi ko nga, timbangin mo mabuti yung pros and cons dito sa situation na to. Now, let's move on to your no contact situation. Itong iniisip, nararamdaman, or unspoken words coming from this no contact person. First card mo, I know I was a distraction from your pain. So, yung iniisip niya, nafe-feel niya, na hindi niya nasabi sa'yo na baka, alam mo yun, parang pwedeng iniisip niya, nafe-feel niya na ginawa mo lang siyang panakip butas. Distraction daw from your pain. Yan. I couldn't let you get close to me. So, nasaktan din tong person na to Nasaktan din tong person na to. So, hindi na rin siya sure kung iaalaw pa niya uli na
mapamahal pa siya or mapalapit ka pa ng sobra-sobra sa kanya na na maging vulnerable siya ulit sa'yo. Pwedeng pwedeng nag-set ng boundaries or limitations. I don't react when people mention you. Tinatry niyang i-conceal yung kanyang reaction every time na ma-mention ka ng ibang tao, ng mga close friends ninyo or mga or family, mga common na mga kakilala ninyo. I feel you leaving me behind. So, pakiramdam niya or iniisip niya na ikaw yung unang lumayo or nang iwan. Okay? Ito yung sa mga no contact. Kung mag-resonate, di sa inyo. Kung hindi, baka para sa iba. So, kuha pa tayo ng fortune cards para sa iba pang paparating sa'yo. Ouch! Spear! Parang Three of Swords dating sa akin ito eh. Masakit yan. Tatamaan ka, masakit. Ipipierce yung puso, ibig sabihin masasaktan ka talaga. Something specific dito, maaaring wala na sa'yo to pero masakit pa rin. Okay? Kumbaga, may pain pa rin kahit wala na sa'yo yan. Bagay na yan, tao, situation. Wow, meron kang wishbone. Pwedeng wish come true yan. Wish come true, claim na natin yan. Meron talagang something masakit, malungkot. Weeping willow to eh. Tears. Kung specific, pwedeng related sa family. Kalungkutan. Malungkot na pangyayari. Pero hindi lang naman puro lungkot, buti na lang may lumitaw na happiness. At least, may period ng sadness, pain, pero meron din namang happiness na paparating sa'yo. Very specific to. 2 cards na yung lumilitaw related sa family. May mga important affairs related sa family. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko dito sa mid-December reading mo. Kung na-enjoy mo yan, don't forget to share, leave ng like or heart, pa-comment na rin. At kung gusto mo ng private reading ko, dumiretso ka dun sa one and only official Purple Teen FB page, Meta Verified May Blue Check. Doon po kayo, dumiretso kayo po mismo mag-PM sa akin. Mag-ingat dun sa mga fake na gumagaya sa page ko, marami sila. Okay, yung mga fake, ang gagawin, i-add friend kayo at sila yung mauunang mag-message sa inyo. Never ko pong gagawin yun. Basta, pag walang blue check, hindi ako yun. Blessed Christmas and New Year sa inyo, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.